WWF. 1956, Nobyembre 30. Pinagtibay na batas ng Sakang Batas, Commonwealth bilang 184 na lubikan. Meron ka ba pala? Meron ka ba pala? Ay pinatanda ang mga opisyal tungkol nito. 1971, pinagdaan ni Pangulong Ferdinand D. Marcos sa kautos sa tagapagpaganap bilang 304 na nagpapanauti sa surian ng wikang pambansa at nililiwanag ang kanyang mga kapangyarihan at tungkulin. 1987, Artikulo 14, Section 9 ng Konstitusyon 1987. Dapat pagtatag ang Kongreso ng isang komisyon ng wikang pambansa na binubuo ng mga kinataway ng iba't ibang mga rehiyon at mga disiplina na magsasagawa, mag-uugnay at magtatapos ng mga pananaliksik sa Pilipino at iba pang mga wika. Ang wikang opisyal. 1940, Hunyo 7. Pinagtibay ang Commonwealth bilang 117 na ang pambansang wika ay magiging isa na sa mga wikang opisyal ng Pilipinas simula sa Hulyo 4, 1958, August 6, ang kausasang tagapagpaganap bilang 187. Nag-aatas sa lahat ng kagawaran, kawanihan, tanggapan, at sa mga sangay ng pamahalaan na gamitin ng wikang Pilipino hanggat maaari sa lingkod ng wikang pambansa at pagkaraan nito sa lahat ng opisyal na komunikasyon at transaksyon ng pamahalaan. 1987, sa Artikulo 14 Section 7 ng Konstitusyong 1987, ay ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Pilipino at hanggat walang ibang initatadhana ang batas. 1988, August 25. Dinagdaan ng Pangulong Corazon C. Aquino ang kautos ng tagapagpaganap bilang 335 na nagtatagipinig sa dokumento, kawanihan, tanggapan, ahensya at kapagaanan ng pamahalaan na gumawa ng mga kinakailangang hakbang para sa paggamit ng wikang Pilipino. 1989, September 9, pinalabas ng Kalihim Guardian Stars ng Edukasyon, Kultura at Palakasan ang kausasang pagkagawaran bilang 84 na nag-aantay sa lahat ng opisyal ng DECF na iskatuparan ng kausasang tagapagpaganap bilang 335 na nag-uutos na gamitin ang Pilipino sa lahat ng komunikasyon at transaksyon ng pamahalaan. Ang wikang pambansa sa edukasyon. 1940, ang Sinuan. Sa pamamagitan ng kausasang tagapagpaganap bilang 263 ay binigyan kahit tulad ng pagpapaliktad ng isang diksyonaryo sa gramatika ng wikang pambansa. Mula sa Hunyo 1940 ay pagsisimula ng ituro ang wikang pambansa sa Pilipinas sa lahat ng paaralang bayan at pribado sa buong bansa. 1940, ang Israel. Pinalabas ni Kalihim George Jacobo na pagtuturo ng bayan ng isang pagkagawaran. Ito ay sinundan ng isang circular bilang 26 1940 na patnubat ng edukasyon sa Luzon sa Salvador. Ang pagtuturo ng wikang pambansa ay sisimulan muna sa mataas na paaralan global. 1940, Hunyo 19. Nilagdaan ni Kalihim Juan L. Manuel ng edukasyon at kultura ang kautos ng pagkagawaran bilang 25 na nagtatadhana ng mga panuntunan sa pagpapatupad ng patakarang edukasyon bilinggual sa mga paaralan na magsisimula sa taong 1974 hanggang 1975. 1978, Hunyo 21. Nilagdaan ng Ministro ng Edukasyon at Kultura Juan L. Manuel ang kausasang ministry bilang 22 na nag-uutos sa isang Pilipino sa lahat ng kurikulum na napandalubuhan sa kaltas. 1987, pinalabas ng Kalihim Lourdes R. sa Departamento ng Edukasyon at Kultura at palakasan ng kausasang bilang 52 nag-uutos sa paggamit ng Pilipino bilang wikang panturo sa lahat ng antas
sa mga paaralan, kaalis-sabay ng Ingles, nakatakda upang harang ito ko siya. 1996, pinalabas ng Commission on Higher Education ang SHED Memorandum bilang pista na nagtatadhana ng siyam na unit na pangangailangan sa Pilipino sa pangkalahatang edukasyon at pagbabago ng description at nilalaman ng mga kurso sa Pilipino 1, sining pagtalista sa Pilipino 2, pagbasa at pagsulat sa iba't ibang disiplina at Pilipino 3, retorika. Ang ortografika. 1987, pinagdaan ang Pag-English Arts and Legal Department ng Edukasyon at kultural kalakasan ng kausapang pagkagawaran bilang 81 na nagtatakda ng bagong alpabeto at patnubay sa pagbaybay ng wikang Pilipino. 2001, pinalabas ng Komisyon sa Wikang Pilipino ang 2001 Revision ng Orthography ng Pilipino at patnubay spelling ng wikang Pilipino. 2006, nagsasagawa ng mga pananalistik pag-aaral, konstitusyon at hanggat walang nababalangkas ng mga bagong tutulong sa pagbabaybay, magsisilbing tutulong na pagnubay sa spelling ng wikang Pilipino na taong 1987. Pagdiriwang ng bagong wika. 1954, March 22, nagdaan ng Pangulong Ramon Magsaysay ang proklama bilang 186 proklama bilang 12 serie ng 1954. Sa pamamagitan nito, inililingkod ng pagdiriwang silinggo ng wikang pambansa simula sa ika-13 hanggang ika-19 ng Agosto. 1971, Huli 29. Memorandum City na bilang 188 na humihiling sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan na magdaos ng palatuntunan sa pagdiriwang ng linggo ng wikang pambansa Agosto 13 hanggang 19. 1986 Agosto 12, dinagdaan ng Pangulo Corazon C. Aquino ang proklamasyon bilang 19 na kumikilala sa wikang pambansa ng napakahalagang papel sa himagsikan, pinasiklab ng kapangyarihang bayan na nagsusod ng bagong pamahalaan. 1997, Hulyo, dinagdaan at pinalabas ng Pangulong Fidel V. Ramos ang proklama bilang 1041 na nagtakda na ang buwan ng Agosto taon-taon ay magiging buwan ng wikang Pilipino at nagtatagubilin sa iba't ibang sangay tanggapan ng pamahalaan at mga paaralan na magsasagawa ng mga gawain sa ugnay sa taunang pagdiriwang.